Trending ngayon ang pagdura daw ng isang babae at content creator na kinilalang si Christine Redalia sa holy water ng St. John the Baptist Parish Church sa Jimenez, Misamis Occidental. At dahil dito ay pansamantalang ipinisara ang nasabing simbahan. I'm not sure lang kung ito talaga yung rason bakit temporary na isinara yung church. Okay, ito yung video niya na nagba-viral. Okay. O, ano sa tingin nyo, ha? Ano? Sa tingin nyo? Ako kasi based dun sa kanyang body language, ay mukha ngang dinuraan. Para lang, no? Kasi ang hirap i-confirm dahil blurred yung video niya. Now, ang claim naman itong si Christine ay hindi naman daw niya diniraan yung holy water. Nung una, ang sabi niya, nag-wish daw siya doon. Tapos ngayon, ang sabi naman niya, ay tumingin lang daw siya doon sa holy water. May envelope siyang binabanggit, pero hindi ko alam kung ano yung connect nun doon sa action na ginawa niya. Baka ito yun. Kumuha siya ng envelope, tapos nag-wish siya, sabay tingin doon sa holy water. Di kaya? Pero teka, ate girl, hindi naman kasi wishing well ang holy water bin. Kailan pa naging wishing well yan? Anyway, nagsorry na naman si Christine at ito yung paliwanag dun sa ginawa niya. Ang una kasi noon, pumunta kami sa simbahan. Tapos nung nag-video kami, pag-video namin doon, yun yung pinaka-last video namin ginawa, yung sa holy water. Yung meaning ko sa holy water is yung meaning nun is yung pinulot ko na sobre, yun yung meaning yun, ano yun, yung sa post quiz, ano ba yun? Yun yung meaning, hindi ko niluwaan yung holy water. Kasi makita naman yun sa sa video ko kung niluwaan ko ba o hindi. Hindi ko talaga niluwaan. Madaming tao dun, tsaka may CCTV ang simbahan. Bakit ko niluwaan yun? Kahit mga ano yung content ko, kahit mga grabe yung content ko, hindi ko gagawin yun. Tumingin po ako sa holy water, at saka may mga tao po dun. At saka kung nilawaan ko yung mapapagalitan kami, ganun pang depress ako. Actually, kahapon, pumunta ako kay Father, tapos dun hindi ako kinausap ni Father, kasi galit na galit sa akin. Ayaw ko talagang makasuhan, kasi wala naman akong ginawa. Saka, kahit yun yung mga vlogs ko, makita nyo naman sir sa mga vlogs ko na hindi talaga yan, hindi talaga maganda kasi yun din makita rin ako ng maliit. Saka ako lang po talaga nag-aral sa sarili ko, sir. Mahirap lang kami. Lahat ng mga taon po sa amin galit na galit sa akin. Hindi na nga ako makalabas ng bahay. Tapos hindi ko alam yung mga tao ano-ano sinasabi nila. Depressed nga ako. Wala na akong maiyak. Ang laki na ng eye bags ko. Hindi ako makatulog. Wala talaga akong ginawang masama. Nag-video lang kami. At yung meaning ko sa post is yung sabay na kinuha ko. Hindi ko talaga nilawaan yun. Hindi ko gagawin yun kahit na napakasama ng content ko. Hindi ko gagawin yun. Kasi may step ako sa simbahan. Sabi kay Father, sorry po Father kung na-offense ko po yung simbahan. Pero hindi ko po talaga dinuraan yun. Makita yun naman kung may CCTV doon. At saka may mga tao yun, nag-shoot kami doon. Video may mga tao doon. Hindi ko talaga gagawin yun kahit na ganun kalaswa ang content ko. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng tao at saka kay Father. Sa lahat ng simbahang Katoliko, hindi ko pa talaga dinaraan yun. At saka mas neto pa ako sa simbahan. Hindi ko po yung gagawin para lang for the views. Hindi ko po yung gagawin. Hindi po ako kalala na gano'n. Kahit na gano'n yung content ko, hindi po ako ganung tao. Ito na naman tayo eh. Yan kasi ang problema ng mga content creators ngayon. Hindi pinag-iisipan yung mga pinagpo-post may mai-content lang. Hindi mo rin kasi girl na masisisi
yung mga netizens na nambabash sa'yo ngayon. Kasi kahit nasabihin mo na hindi ka dumura, action speaks louder than words. Yun ang pinakita mo eh. Tapos blurred pa yung video mo. O ayan, wish granted ka ngayon. Famous ka na. No? Kaso, nag-viral ka nga pero wala ka naman peace of mind. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog, galit halos lahat sa'yo ng tao, tapos stress na stress ka pa ng bonggang-bongga. O ano, worth it ba? Ha? Worth it? I don't think so. Kaya sana, no, sa lahat man ng mga gagawin natin, huwag natin hayaang mawala yung respeto natin sa isa't isa.